Good morning, good evening, good afternoon sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. Welcome po sa ating channel. Ang ating pong channel ay mga subject po na makakatulong po sa ating mga kababayan patungkol sa mga innovations, health, o entrepreneur o ano pa mga bagay na makakatulong sa ating mga kababayan, kaalaman, pati na rin ang mga trending na mga topics ngayon na makaka-apekto po sa ating pong pag-unlad. Napapansin ko po itong sa YouTube, maraming nasubaybayan ko itong topic na mayroong bangayan dito sa YouTube. Kaya hindi ako nananatili, ako ay magsasalita na rin, magbibigay din ako ng komento dahil kung mananahimik po tayo na papabayaan po natin ang mga mali na prinsipyo o kaalaman o ano pa mang ideya na magiging behind tayo, yan po ay isang hindi magandang ugali. Kaya ako ay magsasalita para po sa katuwiran. Nagbigay po ako ng reaction dito sa mayroong isang tao dito na kanilang subject na pinupuri at nasubaybayan ko ito dahil noong pa maaga pa ng panahon ng pandemic ay nasubaybayan ko ito. Marami na akong mga nakuhang impormasyon at nakita ko ang nasaan dapat ang ating katayuan. Kaya bibigyan ko din ng reaction itong mga ibang mga vloggers na nakikipaglaban para sa katuwiran. Ay, simulan natin. Go! Ito po mga kapwa Pilipino sa mga nagsasabi pong scammer si Francis Leo Marcos, meron po akong katanungan sa inyong lahat. Sa papaanong paraan nai-scam ni Sir Francis Leo Marcos ang kanyang mga tinutulungan? Okay, yung unang tanong mo, sa paanong paraan nai-scam ni Norman Mangusin ang kanyang mga tinutulungan? Okay. Ikaw, Tiki, di ba? So, punta tayong Google. Alam ko naniniwala ka sa Google eh. Scammer. A person who commits fraud and participate in a dishonest scheme. Okay. Malinaw Alam ko na alam mo na si Francis Leo Marcos ay may issue na nagbenta siya ng peking gold bar. Yon. So, fraud yon. So, alam ko, hindi mo to tatanggapin eh. Pero ito, galing na kay Francis Leo Marcos. Hawak ko akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng peking gold bar. Okay, pa kalakalahating kilo, pa isa-isang kilo, 1/4 kilo. At saan natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng ganong kalaki. Nakabuo ako ng bara sa... So yun, ang sabi niya sa video niya, bumili siya ng 1/4 sa Arangke. Then ginawa niyang gold bar. Then pinapicture niya. Then may nagtanong, kasi hindi naman tayo tanga eh. May nagtanong, actually nagtanong ako, yung gold bar niya, bakit may tatak na Sumatra? Kasi kung siya yung gumawa ng bara, bakit may Sumatra? Then tinanong siya ng isang reporter sa DCRH at ito ang sagot niya. Sabi niya, Ikarex, pakitanong mo kay Francis Leo Marcos, ano ho yung Sumatra Gold Bar? Yun ho, ay may nagpakita lang ho sa akin na sa aking hinawakan. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko wala akong gano'n, hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin. No? Ayan, di ba? Actually, alam na ng mga tao to, pero ikaw malamang hindi mo pa rin to alam. So, nag-iba siya ng sagot. Nag-stutter siya doon. So, para sa amin, hindi ko alam kung para sa'yo, sinungaling siya doon. So, mayroon siyang issue nagbenta siya ng peking gold bar. At tandaan mo, after lockdown, lalabas na yung mga kaso na yan. Tandaan mo yan. So yun, fraud yun. So may issue pa siyang land grabbing sa Isabela. Meron pa siyang issue dun sa foundation niya tungkol sa mga salamin. So may nagsalita na si Ma'am Epa Año-Nuevo. So ibig sabihin, a person who commits fraud siya. 'Di ba? Kasi meron siyang issue ng fraud from the past. At syempre,
hanggang ngayon, sure yan, sigurado ako, hanggang ngayon, patutunayan ko rin mismo sa video na to, na hanggang ngayon, fraud pa rin siya. Okay, unang tanong doon sa vlogger na yun, sabi niya, sa paanong paraan ma-scam yung mga tinutulungan? Okay, ang scam, yun nga, doon sa the reaction dito sa isang vlogger, si Takero, sabi niya, maraming mga ginawa siya mga activities na huwad na hindi totoo, pangloloko, pangbobodol, marami siyang mga kaso. Yan ay maraming mga dokumento ko. Kaya kung magsasalita po tayo, babato tayo ng issue, kailangan mayroong dokumento. Hindi po puro batuhan lang, paniniwala o pansiraan. Ang pagsasabi ng unang-una, pag sinasabing siniraan, yun ay pambibintang. Pero kung mayroon kang hawak na dokumento, may binasihan ka, hindi po yan paninira. Yan po ay ayon sa dokumento or evidence. Kaya yung mga hinahawakan nitong mga vloggers na ito na dokumento ay magagamit yan doon sa korte. So hindi basta paninira yan. At itong mga video na ito ay nababasa po natin, napapanood po natin sa social media mismo. Kaya hindi po tayo nanghihimasok sa mga private na mga dokumento o mga video. Ito nababasa po natin, napapanood po natin dahil public po ito. Kahit sino makakapanood. Kaya tayo ay nagbibigay po ng reaction dahil hindi po pwede na hayaan po natin ang mga maling paniniwala. Dahil kapag mali, ano bang resulta ng mali? Magkakaroon ito ng problema sa buhay natin kung mali. Ngaya, ang tanong doon, paano ma-scam yung mga tinutulungan? Unang-unan, ang na-scam yung utak, yung paniniwala. Ang isang mahirap na walang kaalam-alam, pinupuri niya yung taong nangluloko. Nabudol. Yung mga nabudol, nagalit. Dahil nabudol yung kanilang pera. Bumili ng peking gold bar o kaya yung mga sinasabing tao na nagalit dahil na kanyang nadali. Tapos, ang mga tao pumupuri doon sa tao na yun na gumagawa ng kunwari lang, na gumagawa ng mabuti pero hindi naman totoo. So, ano bang nabudol doon? Yung paniniwala ang nabudol. Unang-una, dalawang aspeto yan. Una, yung mga ginawa niya ng kalukuhan, yung pangluloko sa pagbibinta ng peking gold bar. Pangalawa, yung mga niloko niyang tao na kinuha na nabudulan niya ng mga malaking halaga. At yung pangalawa, yung paniniwala ng isang walang kaalam-alam na mga pobre. Yun ang nabudol doon. Yun ang sagot doon. So tayo ay hindi nagsasalita na wala pong basihan. Unang-una, itong mga videos na kumakalat yan sa social media, mga magagamit yan sa dokumento doon sa korte. Kaya hindi po basta paninira yan. Kapag may hawak na dokumento, mga papilis, may mga kasulatan, pirma o anuman, documented yan, hindi yan paninira. Okay? Okay. Next, participates in a dishonest scheme. Okay. Sinabi ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin na nag-aral siya sa MIT Massachusetts. Yun palang dishonest na yun kasi marami nag-verify sa MIT Massachusetts na walang Norman Mangusin at Francis Leo Marcos na nag-aral sa MIT Massachusetts. Ako mismo nag-verify nag-verify yung mga ibang tao. Walang Francis Leo Marcos na nag-aral sa MIT Massachusetts. So doon palang dishonest na siya. Ngayon, itong patungkol sa graduate siya sa MIT Massachusetts. Nasubaybayan ko itong interview mismo doon sa kanyang unang asawa. Mayroon tayong mga video niyan na nakikita natin sa video. Pwede nating hingin ang kanilang mga video dahil ito ay nandyan na naka-record po yan. Mga dokumento yan. Hindi yan basta-basta paninira at interview sa mga dating naging kasama sa buhay nitong isang tao na itong binabanggit sa vlog na ito. Yun na itong tao na ito ay nagpunta muna sa Saudi, nagtrabaho. And then, nung nag-asawa siya, tinulungan, pumunta na naman sa Abu Dhabi. Papunta, nag-abroad ulit. Paano ka makapunta ng, paano yung Massachusetts na yun?
tapos sa Saudi ka lang mapunta. So yan ang reaksyon natin. Yan ang mga history dyan. Kaya alam natin ang history, kaya nasubaybayan natin yan. Choose ka na nag-graduate, tapos magtrabaho ka ng Saudi. Maghahanap ka, nag-apply ka ng trabaho sa Dubai. O paano Massachusetts niya? Tapos, mayroon din tayong mga video na napanood, pwede natin hingin yan, na hindi naman pala nakapunta sa Amerika. Ngayon, yan yung mga information. Yan yung mga information na dapat maunawaan ng tao na kanya mga claim na yan, na graduate ng kung ano-anong mga degree na yan, hindi totoo. Ngayon, ang tao na nagsasalita, budol ka lang nga, mayroon kang na argabyadong tao, tapos ngayon pinupuri. Paano yun, di ba? Papayag ba tayo na pupurihin na, ibig sabihin, factual ba yun? Applicable ba yun? Purihin mo yung taong nagkunwari lang tumulong. So, ibig sabihin, nang budol ka nga, sumaaring ang mga ginagawa ng activities, hindi yan tunay. Dahil ang taong huwad, ang taong sinungaling, o ang taong budol, ang intention na naman yan ay mangbudol. So, mayroon na naman tayong mga video niyan, mga documents. Actually, yung mga chat na yan, at yung mga events na yan, mayroon yan, at magagamit nga yan sa korte. Maaring ginagamit yan ngayon. So, hindi yan paninira, may dokumento na yung kanyang mga ginagawang mga pagtulong ay fronti lang yan. Kumbaga, tools lang yan para ipakita sa buong madla na kunwari tumulong pero hindi naman. So, yan. Mayroon tayong mga documents yan. Kaya hindi po tayo basta nagsasabi ng ano lang na bunga nga. Mayroon nga basihan dyan. So, ngayon, yung Massachusetts na yun, na graduate siya doon, kalokohan na naman yan. Di ba? So, ang ating pong tinitira dito, hindi po tao ang ating tinitira dito. Prinsipyo yung paniwala po na mali, na hindi po. So, sasabihin, mayroong naliglipahan na dyan. Ang dami, libo-libo mga tao na niniwala dyan. So, para doon sa mga naghahanap kung talaga kayong naghahanap kayo ng totoo, ng katotohanan. Nasa sa inyo yan. Pero mayroon ng mga dokumento. Kasi ako ay researcher. Bago ako magkakaroon ng conclusion, pinag-aralan ko yan. Pinag-aralan at mayroon tayong mga basihan dyan. Then yung sa Green Meadows, na bahay niya daw, naniniwala ka na bahay niya, yung bahay sa Green Meadows, na pinalayo siya ng mga tao doon kasi nangungupahan lang pala siya. Di ba? And then yung pinaka-dishonest niya, na kahit ikaw mismo Evad, naniwala ka na kamag-anak niya ang mga Marcos. Huwag mong buburan yung mga video mo, mga luma mong video tungkol kay Francis Leo Marcos na talagang paniwala ka na kamag-anak niya ang mga Marcos. Don't worry, mamaya ipapapanood ko sa'yo yung mismong video mo na nanggaling mismo sa bunganga mo. Then, nagsalita si Bongbong Marcos na wala daw siyang kamag-anak na kabayo. Ito yung video. Yes, yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, itong Francis Leo Marcos. Marami yan. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Kung ano-ano mga sinasabi. At wala, palagay ko. Marami dyan. Basta gusto lang magpasikat. Opo. Iba, gustong, iba-ibang mga ano. Pero marami yan. Mula pa nung bumalik kami nung 91, dami-daming ganyan, dami nagrereklamo sa amin. Mga foundation, mga ano, sa bawat kasahan sa Pilipinas, matuto na tayo ng mga tao. Huwag kayo maniwala dyan sa ganyan. At bigla na lang, mga bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman kung saan galing. So, wala, one of many yan. Wala nang katapusan yung mga ganyang klase. So yun, nagsalita na si Bongbong Marcos na wala siyang kamag-anak na kabayo. Okay. So nakita ko din sa video yung mga sinasabi niya na akin itong building na ito, yung office ito, napaka-galant, napaka-magarang building, malaki kung ano-anong mga building na pinagtuturo, yung opisina niya. Ngayon, mayroon ding video. Actually, na-save ko na yung link ng video, yung patungkol dun sa NBI. Yung NBI mismo nagsasabi na yung building hindi kanya. Tapos yung sasakyan daw hindi kanya. Hindi po yan galing sa atin. Hindi po tayo gumagawa ng sarili nating kuro-kuro, hindi kuro-kuro. Dokumento po yan. NBI po yan.
Wag niyong sabihin na gumagawa ng kwento yung NBI. Wag kayo kalukuhan. Yung lang hindi ganun. NBI po yan. Matindi yan. Wag niyong hindi nagsasalita ng ano yan, ng walang basihan. Wag niyong kayong mga sinisira yung pangalan ng NBI, mag-ingat kayo dyan. Ano kayo, watch out kayo, NBI yan. Sila may hawak. Yung Cyber Crime Division na yan, sila may hawak ng internet sa patungkol sa mga paano tugisin, habulin yung mga fake news sa internet. At hindi mo pwedeng, ibig sabihin, nagtalaga ang ating president ng mga taong manluloko, mga gumagawa ng kalukuhan na mga hindi totoo. Hindi ganun, wag niyong ganun. Wag niyong sirain ang ating branch ng bureau ng gobyerno natin. Kaya, yun, sinasabi na yung sa bahay na yun, hindi totoo. Okay? Tapos ito na naman yung pangalang Marcos. Ginagamit niya yung pangalang Marcos na yan. Nasundan ko rin yung kwento niyan. Mayroong actual interview kasi sino bang nakakaalam sa buhay ng isang tao? Di yung mga nakasama niya. Ngayon nang nakasama niya, nagsama ng loob, hindi sila na in good terms. Unang-una pa lang, kung ikaw tayong mabuti tapos yung mga nakasama mo sa buhay, wala kang maayos na relationship, nagagalit sa'yo. Yung mga dapat maging good, maging kung mabuti kang tao, maayos ang relationship mo, pamilya mo, asawa, anak. Nagkakaroon siya ng mga ka-relation, lahat parehas sa, yung isa nagsampa ng kaso, yung kanyang ka-relation sa, kasi nagsusinbaybayan natin ang kwento na ito. Ang kanyang ka-relation sa Australia, ihahabla siya. Tapos natin, iaangat natin na gano'n. Okay, kung ganyan ang inyong style, nasa sa inyo yan. Pero kung para doon sa mga taong naghahanap, kasi libo-libo, nakakatawa talaga. Para bang saan bang klaseng mga tao ito, ano bang klaseng kaisipan ito na hindi nila iniisip yung kanilang mga pagbigay nila ng mga pagtitiwala sa tao. So yan yun, yung pag-claim na naman ng Marcos na yan, hindi na naman totoo. Kasi doon nga sa interview, dalawa yun, yung kanyang unang asawa at saka yung pangalawa, ganun parehas ang mga sinasabi at mga nakakatawang kwento. So nasubaybayan po natin, mayroong mga video kasi nandyan po yung mga vloggers na yan, nandyan po mga file nila yan, pwedeng hingin natin at yun nga, yung itong mga tao nito nakasama sa buhay, malamang tinawagan na yan sa korte na yan. At doon, kaya hindi po paninira yung ating reaksyon, nagsasalita tayo niyan. Ayon po sa mga gagamitin mga ebidensya. Kaya yung mga tao nakasama niyan, ebidensya yan, magtitestigo yan. At sino na kasama yan doon sa kanyang buhay. At tapos yung mga hindi nakakilala, poring-pore, hindi mo kilala eh. Ngayon, tayo na nagsubaybay sa kwento mula pa noong noong Marso pa yan. Marso, Abril lumabas yung ganyang tao na yan. Sinubaybayan ko. Kaya nga ako magsasalita din, magbibigay din ako ng reaction para doon sa mga tao na yung mga talagang kung tunay kayo naghahanap ng katotohanan, naman, pakinggan nyo naman yung mga sinasabi. Kaya nga, ang sinasabi natin, kung mananahimik ka na lang, mayroon kang alam na pwedeng katulad ng may sakit, alam mo na may nagkasakit at yung gamot ay alam mo yung gamot, hindi mo ibigay yung gamot, anong klaseng tao? Kaganon din, mayroong kalukuhan na gumagala, parang virus yan, yung mga paniniwalang mali na magbibigay ng kasamaan sa ating lipunan at tapos hindi tayo umayos, hindi tayo lumagay sa katuwiran. Pinapayagan natin yung virus ng maling paniniwala na lumalaganap sa ating mga kababayan. Kasi doon talaga, walang paniwala ka na magkamag-anak si Francis Leo Marcos at ang First Family. At totoo yung sinabi ng anak ni Jojo Romualdez na hindi niya tito itong si Francis Leo Marcos kasi malayo na pala sila. As in, wala talagang connection na sila ay magiging magkamag-anak. Ang certain lang dito na magkamag-anak ay si Bongbong Marcos, si Amy Marcos at saka si Francis Leo Marcos. And then binawi mo yan sa huli mong video na sinabi mo, medyo nadismaya ka. So, on denial ka, Brad.
nasa harapan mo na, ayaw mo pa rin maniwala, on denial ka, ibig sabihin yan. Ay itinanggi ni Bongbong. Ngayon, ang side ko, I am looking forward and I am hoping na itong si Francis Leo ay isa talagang totoong Marcos. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahalaga kung siya ay Marcos o hindi. Alam mo, Brad, yung taong pinakamadaling lokohin sa buong mundo ay yung mga sarili natin. Ngayon, patungkol nga doon sa pag-claim na kasama o kapatid o kamag-anak doon sa close related doon sa Marcos family, patunay niya na hindi talaga siya related doon. Kasi nakita ko yung dokumento na right after, kasi may pinapakita ng video kasama si Madam Imelda doon, naghahain sila, may kwentuhan. Makikita mo yung reaction ni Madam na parang ano ba yan? Hindi totoo. Yung mukha mismo ni Madam ay parang nangiwi doon sa kanyang mga buladas na kwento. Kung makita niyo yung video na yun. Hindi naniwa, akala niya na bibilog niya yung ano, kahit ganun yun, kahit matanda na yun. Hindi basta-basta yun, matalino yan. Kaya ganun din, isa magkaano yan. Consistent po yun. Reaction ni Madam, reaction. Tapos mayroong paper na nakikita ko, dokumento na kasama yung lista ng pangalan na yun doon sa pinaimbestigahan. Hindi pa, pinaimbestigahan. Tapos hindi na kunwari yun kasi pinaimbestigahan yan. Tapos consistent doon sa bunganga ni BBM. Parehas walang magkasalungat. Kaya ang katotohanan, hindi magsasalungat yan. Ang sinungaling, kasinungalingan, magkasasalungat mismo sa bunganga mo din, magkakasalungat yung mga binabanggit mo kasi kasinungaling yun. Pero pag totoo, hindi pwedeng baliin yun. Reaction ni Madam at saka reaction yung sinasabi mismo, sinabi ni BBM na kung saan lang sumusulpot yung mga ibig sabihin, hindi na kilala yan panimula pa kasi kapag close related ka, pwede bang hindi mo kilala yan? Kasi mga close related, siyempre bakit? Wala ba tayong mga kamag-anak na sa atin mismo, matagal. Lalo na sa FB, magkakakilala yan. So hindi pag sinabi ni BBM na kung saan-saan sumusulpot, yun nga, indication niya na talagang hindi yan related sa kanila. Alam ko, hindi mo tatanggapin na kumukuha siya ng donasyon. Hindi mo tatanggapin yan. Pero patutunayan ko na kumukuha siya ng donasyon. Okay? Siguro, sure ako na hindi mo tatanggapin yung paliwanag ko tungkol dun sa YouTube na kumita siya ng 4 million. At sure ako na hindi mo rin tatanggapin na kumukuha siya ng donation sa live chat. Sige. Pero, alam mo na merong foundation si Francis Leo Marcos. Volunteers Against Poverty Foundation. Yan. Mag-donate ka. Si total, ikaw naman, tagapagtangkol ka ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin, mag-donate ka dyan. Donate mo yung buong sweldo mo. Okay? Sige, sasabihin mo na naman, foundation yan Ibang usapan yan. Okay, meron siyang GoFundMe. Na ngayon, burado na kasi nahuli namin na meron siyang GoFundMe Tingnan mo yung GoFundMe niya kung magkano. Yung hinihingi niyang target. $10 million ang hinihingi niyang donation sa GoFundMe. So sa tingin mo ba, ng $10 million na yan, saan siya kukuha ng pera? Doon ba siya hihingi ng pera sa mga binigyan niya ng ayuda? Katangahan yan. Siyempre, doon siya kukuha ng donation sa mga negosyante, sa mga mayayaman. Gets mo? Huwag mong sasabihin na gawa-gawa lang namin yan dahil April 6 pa yan. Binura niya lang yan dahil nung nahuli siya namin. Sige, sabihin mo na naman yan. Tampered yan. Kasi tanga ka O sige, kahapon, merong video kahapon si Francis Leo Marcos sa YouTube channel niya mismo. Then, after 15 minutes, binura niya. Then, buti na lang, na-screenshot ko. Ito yung sinabi niya. Labanin sa live, sa stage, at doon, sa 20 na yun. Pero, naman nila lang. Ng member ng yung sa office niya. Balik na rin natin. Balik advisory group. Ito yung nagkuhan yung sa mga donation. Baka makahigil pa, makachamba tayo. Malinaw sa yung sinabi niya na hiritan mo, baka makachamba tayo ng donation. So,
yung iniisip mong pang-i-scam na ini-scam ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin, yung binibigyan niya ng ayuda ng mga mahihirap, katangahan yun. Ito yung front, ito yung ginagawa niya, parang front niya lang sa foundation niya para makakuha siya ng donation sa mga mayayaman. Gets mo? Kung hindi mo pa rin gets, wala na ako magagawa sa'yo. Una po sa lahat, ako po ay hindi humihingi ng kahit anong donasyon sapagkat po ang akin na ipangako ay ako po ay tutulong sa ating mamamayang Pilipino sa abot lang ng aking makakaya. Okay? Next. Ang dami. Kailangan niya ng milyong-milyong pera. Tapos tatanungin nyo, saan galing yung pera ni Sir Francis Leo Marcos? Hindi nyo na problema yun. Problema na niya yun kung saan galing. Sinabi ng vlogger, nagtatanong saan galing yung pera. At kung saan man galing na yon, problema na niya yon. Yon ang yan ang values ang ating dito, topic natin dito. Ang dahilan ng ang katayuan sa buhay o pag-progress o pag-improve ng buhay ng tao ay yung kung mamuhay ka ng nasa katuwiran. Kasi halimbawa, yun nga, galing sa budol o sa panluloko yung kinuha yung pera. Ginamit mo. Kahit nga yung sa batas natin, yung ninakaw, nasa batas yan. Na kung ninakaw yan, hindi, pag binili mo yan o ginamit mo yan, kasama ka sa magiging yan. Kasama ka sa magiging kaso niyan, yung tao na yun, yung gumawa na yun. Yun, ang proof doon na hindi maganda. May kaso ka doon kapag ginamit mo yun. Ngayon, halimbawa, pagkain naman ng tinulong. At ngayon, kaya nga, sinisiwalat natin kung saan nang galing. Kailangan tanungin mo, hindi ka pwedeng tanungin mo yung hindi mo tanungin yung saan nang galing. At kung malinis ba yan. O halimbawa, yung binigyan nga ng pagkain, o saan ba galing pagkain na ito? At least, mamaya may lason yan. O, kinuha yung pagkain na yun. O, sino ang kumuha yan? Kung yun, may binigay na pagkain, nagbibigay sa iyo, alam mo na kinukuha sa mga pagpag yung yung mga pagkain na yun. Yung tao na alam mo na kumukuha galing sa pagpag, bigay sa iyo, may gana kang kumain, kakain ka doon, gaganahan kang kumain doon. Fried chicken. Pero alam mo yung tao na yun ay nangunguha ng pagpag, tapos binigyan ka, may gaganahan ka. Ngayon, dito sa pamimigay, alam mo yung tao manluloko na yun, bibigyan ka ng tulong at alam mo naman na tao na yun ay may tunog ka na manluloko yan. Masaya ka na kukunin mo yun. Yan yun. So, kung sa prinsipyo, sasabihin natin na kung sa prinsipyo, yung kalokohan o masamang gawain, ihalimbawa natin yan sa lason. Okay? Equals to, yan, kasi parehan yan destructive. Parehas lang yan destructive. Masamang gawain, pangluloko, destructive. Ang lason ay destructive. Kaya ipalagay natin yung tulong ay isang pagkain o healthy food. Ayun yung healthy food, okay? Para maliwanag sa atin bakit hindi pwede magsama yung kasamaan at kabutihan. So, yung tulong mabuti. Pero yung gawang masama, panluloko ay lason. Pwede ba na ang pagkain mo, yung halimbawa, yung masarap na pagkain, ice cream man yan o ulam, patakan ng lason, tapos pwede ba na kakainin yun? Okay? Okay lang sa yung ganon? So, pwede ba? Ganun din. Ang pagtulong, maganda. Pwede ba na lagyan natin ng masama haluan? Hindi pwede. Kasi ang pagkain nga, hindi pwedeng patakan ng lason. Maliwanag na hindi pwede. Ang mabuti, isali natin ng masama. Kasi doon na sa pagkain, hindi ka pwede mamamatay ka doon. So, ibig sabihin, kapag pupurihin natin, pag itanghal natin ng isang taong masama, budol, masama ang mangyayari natin. Katulad sa ating bansa. Natin, yung mga, na yan, yung mga narco-politics na yan, ilagay natin sa politics kasi wala namang problema, sabi, di ba? Kung saan galing yung pera o sino man siya, basta tumulong. O ngayon, tutulong yung ilagay natin sa pwesto. Yung mga kurakot na yan, yung mga narco-politics na yan, yung mga drug lords. Kasi, di ba, sabi natin, ilagay natin sa anong mangyari sa ating bayan. Yan ang tanong. So, hindi pwede yung mga budol, yung mga kurak o mga magnanakaw, ilagay natin. O tanggapin natin yung kalang offer. Kasi sa bandang huli, tayo rin babalik din sa atin ang ang problema, ang distraction. Kasi distraction ang resulta ng mga kamalian.
Scammer si Francis Leo Marcos with matching evidence, hindi to chismis, may ebidensya kami na scammer siya. So yun, so bibigyan kita ng isang example. Paano kung nanay at tatay mo na-iskaman ni Francis Leo Marcos, ninakawan niya ng pera, lahat ng pera ng nanay at tatay mo ninakaw ni Francis Leo Marcos, and then binigay niya sa mahihirap, sasabihin mo pa rin ba, wow, ang galing ni Francis Leo Marcos, di ba? So, yun nga, ilagay natin ang sarili natin doon sa mga taong nabodol, naloko sa mga kung ano man yung activities niya, panluloko. Ilagay natin yung sarili natin doon sa mga naloko na yun, nabodol na yun. Ngayon, yun nga, itutulong doon sa mahirap, di ba? Papayag ka ba? So, ibig sabihin, hindi ba tayo maghinanakit na nabodol tayo kung dahil nagpo-front yung tao na siya ay mabuti, ang kanyang pera ay pinamimigay niya, yung pala ay binodol niya sa tao. Papayag ka ba na gano'n na lang ang sasabihin ng tao na hindi ka kukontra? So ngayon, kung ilagay natin ang sarili natin doon sa mga kanyang naargabyado sa nagawa na niya ng mga krimen, hindi ka ba magsasalita? So, yan, gano'n ang sistema dyan. Ilagay natin ang ating sarili doon sa mga kanyang naapi o naargabyado. Ilagay natin at ano ang maging reaction. So, i-voice out natin kasi yun ang dapat. Hindi natin hayaan na maglipa na pinupuri. Wow, hero siya, pandemic hero. Fronte lang naman pala yun. Ano lang, props lang yun, props. Mayroon tayong mga dokumento yan na paano naging props. Kiniklaim niya yung siya namimigay pero hindi naman pala kanya galing, kiniklaim lang. So, hindi, ano lang, panluloko, lahat ng panluloko, yung kanyang pangbibigay, panluloko, lahat, nambobodol siya. So, ngayon, pinupuri na tao. Di ba? Nakakatawa. Hindi lang nakakatawa, para bang talagang masama ang dating, masama ang ano mo. Dahil pinupuri ng mga tao yung isang taong hindi naman gumawa ng mabuti. Ano lang, pangluloko lang, kunwari lang yung kanyang ginagawa. So, ngayon, yan po ang ating ang ating nilalabanan dito, hindi tao, hindi yung tao nilalabanan. Yung mga naniniwala diyan sa taong ito, hindi kayo ang tumbok lang ng pagko-comment, lalo na sa akin. Hindi kayo ang tumbok, yung paniniwala na kung gusto niyo umayos, purihin niyo yung taong tama. Yung mga daming nagbibigay ng sa pagtulong, ang dami talaga. Yung mga misan nga nandiyan sa TV, yung mga ultimong street cleaner nagbibigay yung kanyang hati sa kanyang ayuda, hindi niya kinuha kasi tinulong. Yun, mababang tao nagbibigay siya pero nagpapahati, siya, nagpa-broadcast ba siya, hindi niya maraming tumulong, yung mga mayaman, maraming to. Pero hindi sila nagbo-broadcast, naggumagawa na. Kasi ang strategy nitong tao na ito, mayroon siyang organization, yung kanyang ginagawa, i-broadcast doon sa mga ilang broadcaster na yan, na kanyang mga vloggers. Syndicated yan, kumbaga organized yan, organized. Yung kanyang isang kapirasong video, ganyan, ng props niya, sabay-sabay sila ilang vloggers yan, ibubudkay, ang galing, talagang yung pandemic hero siya, sabay-sabay yan. Yan ang strategy, ang galing na strategy niya. Yung kanyang props, kalukuhan ay binubroadcast para maniwala yung tao. So ngayon, kung ikaw ay totoong naghahanap ng katuwiran, katarungan, nasa sayo kung saan ka papanig. Basta kapag sa katuwiran ka, mayroong magandang idudulot. Kapag nasa kasamaan ka, naniwala ako na ang mundong ito, hindi lang tayo. Mayroong nagmamanman na mas mataas, may power. At kapag tumataha ka sa katuwiran, mayroong blessing. Pag hindi ka tumatahak, pag mananangan ka sa kamalian, yun ang yun ang babaybayin mo, yun ang tatahakin mo. Darating ang oras na matatamaan ka. Nga sinasabi nila karma yung karma, totoo yan. So kung gusto mong blessings, maayos, mayroon kang peace of mind, pwede kang hihiling tayo ng blessing mula sa taas, lumagay ka sa katuwiran. Kasi panahon ng pandemic na yon,
Yan ang katanungan ngayon. Maraming namamatay ngayon. Maaari, kung hindi ka sa, baka isa sa pamilya mo, madali. Dahil tumatahak ka. Wala kang protection sa, sa itaas kung mananahan ka sa kamalian. Kaya, pagka yung mga tao na tumatahak sa mga kamalian, maaaring madadali sila kasi, yun nga sinasabi natin, hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong ito. Mayroong mga mas mataas na kapangyarihan dyan na nagagagabay kung kasi yun nga, pag ang nasa katuwiran, mayroong blessing. Ang tumatahak o yumayakap sa masama ay mayroong distraction dyan. Wala kang protection. So yan ang masasabi natin. So itong ating channel ay all around sa mga bagay na makakatulong sa ating buhay, makaka-improve. Yung nga sabi natin, ang ating mga topics ay patungkol sa innovation, sa health, sa entrepreneur, at sa mga prinsipyo na makakatulong sa ating bayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe ka para ma-update ka. Kasi ako ay researcher, nag-investigate ako sa mga bagay-bagay, hindi ako basta-basta magsasalita ng walang basihan. So, salamat sa inyong panonood.